para tumanggi sa kanyang misis. Shit, mukhang need ko nang makausap si Sheena. Bulong niya sa sarili. Agad siyang nag-dial ng number sa phone at tinawagan ang isa pa niyang babae. Yes, babe. Sagot ng kabilang linya. Sheena, ganito. May plano nang bumalik ang asawa ko bukas. Magsasalita pa sana si Melvin pero sumabat agad si Sheena. And so, ano ngayon kung babalik na sa bahay ang asawa mo? Dugtong pa ni Sheena. Sheena, ganito. Kapag nandito na ang asawa ko, bawasan muna natin ang pagkikita natin ha? Paliwanag ni Melvin. No! Malakas na boses naman ni Sheena. Don't ever do that. Walang dapat magbago sa atin, Melvin. Magkikita tayo sa mga araw na nilaan natin. Galit na sambit ng babae. Damn, Sheena. Kung gusto mong magtagal tong relasyon natin, kailangan nating mag-ingat. Wala naman akong sinabing titigilan nating magkita eh. Babawasan lang natin. Sagot naman ni Melvin. Bahala ka. Basta sa oras na gusto kitang makita, magkikita tayo ha. Kung hindi, pupuntahan talaga kita sa bahay niyo. Banta ng babae. Yun ang malaking pagkakamali ni Melvin na dinala niya si Sheena sa kanilang bahay ni Rita. At doon nga ay nagpakasasa sila sa isa't isa. Pansin niya na obses na ito sa kanya at hindi na niya alam kung paano siya bibitaw rito. Dahil hindi tulad ni Patricia, hindi niya ito napapasunod. Tangina talaga. Malaki talagang problema tong si Sheena. Sambit na lang ni Melvin sa sarili. Makalipas ang ilang oras, patapos na ang araw ng pagtatrabaho. Biyernes na kinabukasan, kaya ilan sa empleyado ay masaya para sa weekend. Nasa 5:00 na ng hapon at kalahating oras bago ang uwian. Nakatitig lang sa kanyang monitor si Patricia, pero napukaw yon nang mag-ring ang telepono niya. Hello? Paunang bati ni Patricia. Hi sweetie, how's your day? Bulong ni Melvin sa kabilang linya. Okay naman sweetie. Eto, OT ako. Bulong na tugon ni Patricia. Ganun ba? Alright, uwi ka ng maaga ha. Huwag mo nang tapusin yung OT mo kasi ako aalis agad ako eh. Alright, ingat din sweetie. Natapos agad ang usapan nilang yun at muli ay ibinalik ni Patricia ang tingin sa monitor. Sa totoo lang, ay naiisip pa rin niya ang nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung paano re-resolbahan ang problemang humahabol sa kanya. Naiisip tuloy niya na karma na ang nangyayari sa kanya dahil sa pagkikipagrelasyon niya sa lalaking meron ng asawa. Dahil doon ay hindi niya malaman kung saan magsusumbong dahil natatakot rin siya sa iskandalong pinasok niya. Alam niya na sa nangyayari ngayon ay hindi na makukuha pa si Mang Tasyo sa pera dahil alam niya kung ano ang habol nito sa kanya. At yun nga ay ang matikman din siya. Tangina, pagbigyan ko kaya to, siguro naman titigilan na niya ako. Bulong ni Patricia sa sarili. Sa totoo lang, sa tuwing naiisip niya ang itsura ni Mang Tasyo, ay tila nawawalan siya ng lakas ng loob na pagbigyan nito. Sino ba naman kasing babae ang gustong magpayari sa isang matanda na hindi naman kagwapuhan? Shit, Patricia, mag-isip ka nga. Bulong ulit niya sa sarili. Lumipas ang kalahating oras at uwian na nila. Tila hindi pa rin makapag-isip si Patricia. Naapektuhan tuloy ang trabaho niya sa mga iniisip niya. I think dapat malusutan ko to. Pinasok ko to eh, kaya dapat malampusan ko to. Bulong niyang muli sa sarili. Kasabay noon ay kinuha niya ang kanyang phone at nagdial at tinawagan si Mang Tasyo. Hello, sagot sa kabilang linya. Si Patricia ho ito, Mang Tasyo.
Mamaya po 9:00 dyan sa storage room. Diretsong sambit ni Patricia. Napatawa ang matanda. Sige po, Ma'am Patricia. Sagot naman ng matanda na tila excited. At isa pa, maligo po kayo Dugtong pa ni Patricia. Ay sige ma'am, okay na okay po ako dyan. Sagot muli ng matanda. Wala nang ibang naiisip si Patricia na solusyon sa problema niya kung hindi ang magparaya sa matanda. Gagawin niya to upang matahimik na rin siya. Ilang oras pa ang lumipas at ginawang normal lang ni Patricia ang buhay niya sa trabaho. Kailangan niyang gawin yon para magawa ang trabaho sa opisina. Sa nagdaang oras ay natapos naman niya ang lahat ng kanyang gawain. Ay, salamat, natapos ko na tong report. Bulong niya sa sarili. Agad siyang nag-ayos ng mga gamit na sa totoo lang ay masinop itong babae. Napaka-organisado nito sa kanyang mesa. Ilang sandali pa ay tumingin na ito sa kanyang relo. 8:40 p.m. na. At doon ay meron pa siyang dapat tapusin. Wala na ring tao sa floor niya, kaya ito na ang oras na binigay niya sa matanda. At least doon ay safe niyang magagawa ang pagbabayad niya ng utang. Lumipas pa ang oras, 9:00 na ng gabi, tinungo na niya ang storage room. Bawat hakbang niya patungo roon ay tila nagbibigay yun ng kaba sa kanya. Kalma lang, Patricia. Kailangan mo nang tapusin to. Bulong nito sa sarili. Huminga muna siya ng malalim bago nito binilisan ang paglalakad. Kumatok siya sa pintuan. Agad na binuksan ng matanda ang pinto ng storage room. Tila bumilis ang tibok ng puso ng matanda nang makita ang isang napakagandang babae. Ma'am, pasok ko kayo. Masayang sambit ni Tasyo. Agad namang pumasok si Patricia sa storage room. Sa loob ng room ay agad na nakita ng dalaga ang isang foam na ginagamit bilang higaan o kama. Mukhang bagong bili, kaya malinis at kaaya-ayang higaan. Napansin din niya ang isang electric fan sa may bangkuan. Mukhang pinaghanda nito ni Tanda. Bulong niya sa kanyang sarili. Bigla naman siyang natigilan nang may ialok ang matanda sa kanya. Ma'am, ito po juice. Inom muna po kayo at mag-relax.